Itong SONA ay parang nangyari dito, parang panakip lang ng butas para mapagtakpan yung talagang tunay na issue ng bayan. Kasi, ano pa naman aasahan natin doon sa presidente na ang motivation sa pagtakbo ay isang ant-man, di ba? Parang fictional. Ako nga, tingin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, fictional character. Kasi yung mga sinasabi niya, parang wala sa, hindi realidad Coach Oli, merong statement. Actually, sagot si Martin Romualdez patungkol dito sa sinabi ng kanyang pinsan. Nabasa mo ba yung post sa Facebook? Anong masasabi mo dyan? Nasasaktan ako. Nasasaktan ka. Oo, dalawa silang nasaktan, ha? Oo. Nagkasakitan yung dalawang kawatan. Paiyak. Hindi umano. Parang maiyak-iyak pa si Bongbong Marcos, no? Pero ito lang aabangan natin. Pagka hindi nakulong si Romualdez, lahat yan. Play lang yan. Lahat lang, mamaya. Lahat yan, drama lang po yan. Kasi nakakagulat. Naalala natin nung binanata ng ombudsman at kakasuhan, etong si Romualdez, nagtantrums. Nagtantrum si Romualdez parang hindi ako babagsak ng nag-iisa. Samantala ngayon, diniin ka sa SONA, tapos Nakakahiya yun, ano? nakakaya, tsaka pati pamilya nadamay. Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka. Umpisa pa lang, alam na natin ang kakahinatnan nito. Wala talaga tong dulo. Kaya nga, medyo nafe-feel ko yung mga vloggers ngayon ni Bongbong, yung mga BBM vloggers. Hirap na siguro silang ipagtanggol to. Kasi dyan pa lang, talagang, alam mo, may nakapagsabi sa akin, wag po kayong maano hindi ko na sasabihin kung sino yung nagsabi sa akin. Sabihin mo. Pero totoo to, napansin ko, bakit yung mga BBM vloggers parang mukhang dugyot? Hindi nga sila naglalamangan. Hindi kasi alam mo kung bakit? Ang hirap talaga ipagtanggol. Paano mo ipagtatanggol yung ganito? Tanga lang ang magtatanggol sa ganyan. Oo. Or, may karga ka. Or, nag-rage baiting ka kasi galitin mo lang yung Duterte. Kunwari, wala kang kwentang vlogger. Galitin mo yung Duterte, dadalawin ka na Oo. Kaya pag ako nalaos, bawanatan ko yung Duterte. Oo, edi, dadalawin na. But seriously, it's impossible na ipagtanggol mo na yung ganitong klaseng tao kung ikaw nasa katinuan. Banat Bay, may maganda kang sinabi kanina doon sa inyong kwentuhan nila Atty. Guanzon kanina na idinamay niya yung kanyang pinsan na Speaker of the House. Ang nakalimutan niya ang majority floor leader, anak niya. So, rewind nyo na lang yung sinabi ko kanina. Ulitin mo. Ulitin ko ba? Ulitin mo. Ayun na nga. Di ba? Alam naman natin na anak niya yung majority floor leader. So, para sabihin mo na si Romualdez yung lang ang may kasalanan, parang napakalabo naman nun. Lahat dumadaan sa anak mo. Lahat nga sa totoo lang, ngayon daw, anak mo ang nagpapatakbo, hindi si Speaker D. So, para ilusot mo yun, na masyado mo lang idiin yung pinsan mo, mukhang lang ito. Feeling ko lang to moro-moro lang. Yung idamay si Romualdez. Kahit yung sagot ni Romualdez, Oo. Banat Bay, Masyado prepared. Meron kagad siyang statement. Yung statement niya parang halatang lang din. Yung malumanay lang. Kaya kalokohan. Hindi ito hindi doon sa kumakakasuhan. Pag nakulong, yun, totoo na. Pero kung hindi nakulong, wala yan. Laro lang yan. Master Judea, isa sa mga nabanggit dito sa SONA, yung na-freeze ng mga assets na worth 25 billion at meron daw 800 billion na ni-restitute at ibinalik na daw sa sa ating treasury. Ang problema dyan, Boss D, mga kasama, hindi natin nakita or naramdaman kung saan napunta yung pera na sinasabi nila. Yeah. Yung mga na-freeze na assets, ang tanong, na-freeze ba talaga? Wala naman tayong nakikita na pruweba. Si Martin daw na-freeze pero parang masarap pa rin na may ulam nila. Masarap pa rin naman ang ulam. Tsaka itong SONA parang nangyari dito, parang panakip lang ng butas para mapagtakpan yung talagang tunay na issue ng bayan. Kasi
Ano pa naman aasahan natin doon sa presidente na ang motivation sa pagtakbo ay isang Ant-Man, di ba? Parang fictional. Ako nga, tingin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, fictional character. Kasi yung mga sinasabi niya, parang wala sa, hindi realidad Mas magaling pa nga yung langgam, kasi yung langgam, nag-iimpok yan. Bago magtagulan, nag-iimpok sila, at yung iniimpok nila galing sa kalikasan. Etong mga korap sa politika nag-iimpok din sila, kaya lang ang iniimpok nila yung kaban ng ating bayan. Di ba? Kaya pala, Ant-Man. Ant-Man. Magaling, ha? Magaling, oo. Kaya nga ito ang tunay na SONA ay hindi naririnig sa ibabaw ng entablado. Ito'y dapat nararamdaman ng mga Pilipino. With the ratings of -27, I think the Filipino knows what's happening to our country at alam nila na nagsisinungaling ang ating presidente. Paano yun? Master Judea, sabi ni Lenny Robredo, meron daw, marami naman daw nagawa. Si Pangulo, hindi lang daw halata. Ikaw ba naman bigyan ng 500 million? Ganun talaga sasabihin mo Oo. Hindi natin alam kung saan napunta yung 500 million. Pero totoo naman yun na binigyan siya ng 500 million. Oh, para sa... Para doon sa museum ata ni... Coliseum? The late Coliseum. Museum ng the late Jesse Robredo. kaya late. Baka late yung... Late lang din. Attorney, may nabanggit ka kanina nung nag-uusap tayo sa taas of air or off-cam. Sabi mo, parang sinasabi nila na nasolusyonan na nila yung corruption at mukhang ready na sila ulit sa mga infrastructure. Maganda yung nabanggit mo na yun. Hindi, yun nga kasi bago mag-umpisa yung SONA, sabi nila, the first 5 minutes, dyan maririnig nyo, ayan ang talagang mensahe ng Pangulo. Nandyan sa first 5 minutes, dyan niya ilalabas. Opening salvo niya yan. Pero yung opening salvo niya, anong sinabi niya? May korupsyon na nangyari dyan sa mga infrastructure projects na yan. Tiningnan na namin lahat yan. Ayos na lahat yan. Makakagawa na tayong mga projects ulit. Ano ibig sabihin nun? Parang go signal yun. Parang sinabi mo, bago ako magsimula, para marunong kayo pumalakpak, happy tayo. Naayos na namin yung sistema. Kung ano man yung mga butas dati, kaya tayo nakakasuhan, o kaya tayo nasisita, o kaya tayo na bulgar, na-correct na namin yon. So, paldo na naman tayo ngayon. Pwede na naman tayo mag-umpisa ulit. Parang ganun yung mensahe niya. And he started with that. Tapos, yung pagtitingnan mo na yung SONA, anong nakalatag doon? Nakalatag doon, may mga bago tayong projects ulit. Malalaki to. Mga solid waste management, power contracts, energy contracts, may nuclear power plant pa. At ang pinaka-paborito ko, rocket ship. Wow. Di ba? Lakas parang, ng tama, meron pa tayong pagkakakitaan. Maliban dun sa flood control project na napakahalaga, pero pinalpak pa rin natin. Ito, meron tayong mga susunod na mga projects, mahalaga at hindi, pero malaki, kikita pa rin tayo. So parang, naayos na namin yung sistema, ito yung menu ng pwede pa nating kurapin at pwede nating abusuhin pa. Speaking of corruption at pagtitipid, Jay Guevara, sabi nila, pagtitipid ng gobyerno, inatasan ng lahat ng ahensya na bawasan yung kanilang gastos at mailaan daw doon sa mga programa para sa mga kababayan. At nagtitipid ba, Jay Guevara, ang gobyerno nitong mga nakaraan? Paano nagtipid 20 million nga yung kinain nyo dyan ngayon sa SONA. 20 million sa SONA. Tapos impeachment, magkano araw-araw? Impeachment 25 million ang ginagastos dyan. Araw-araw. So, nasa 2.3 billion sa loob ng 92 days. So, walang pagtitipid na nangyayari. Tsaka, kung nagtitipid kayo, tignan nyo nga, yung mga pinapakulong nyo nga halos wala na sa ayos. At mapunta ako doon, ano ko na lang doon sa usapin kanina about kay Romualdez. Pinatunayan ni Marcos Jr. na weak siya. Biruin mo kasi, sa susunod na SONA niya, pamamaalam niya na Last SONA niya na to itong na to Saan? Saan mo mamaalam? Sa SONA. Okay, akala ko sa... Pamamaalam niya na yun So dito, pinatunayan niya lang na sa loob ng 5 years, tsaka mo lang nalaman na korap yung pinsan mo. So, ang tagal mong nalaman yun. Tsaka kung talagang ipapakulong mo at wala kang sinisino-sino, damay mo na yung anak mo, pati asawa mo. Yun. Diba? Ganun dapat. Tama. Kung pinsan mo lang,
Wala. Tsaka mukhang scripted naman yan eh. Ang titipid.